magandang hapon. Ay, magandang hapon. Magandang umaga. Wala pang 11:30 dito. Tinitingnan ko, guys, dahil parang uulan na naman. Kasi nga malakas yung ulan kagabi. Pero hindi naman ganun na tumagal yung ulan. Pero malakas lang kagabi. Tingnan nyo ang gloomy. Oh, gloomy ngayon. So ako, guys, tingnan nyo, hindi pa ako tapos dito maglinis. And naglalaba po ako ng mga bedsheets namin. Pero tapos na ako maglinis ng mga kwarto. Continuous yung ulan-ulan sa amin. Sabi ko, hindi pa naman monsoon kasi usually mga June, ganun, June. So ayun, kain muna tayo, guys. Ang ulam ko, yung niluto ko lang kagabi, yung kinakain namin ni Buwa ngayon. Pag silipak, nagbe-birding siya, ay sabi ko, salamat. Kahit paano, hindi na ako magluluto at kung ano na lang yung ulam namin natira kagabi na medyo okay pa sa amin ni Buwa, kasya. So ito yung kakainin namin. At tasiyuhan pumasok na and nag-ano na sila, hindi na sila nag-outdress kasi ilang araw din nag-outdress. So, ayan guys, yung mga nilaban natin, ang mga bedsheets. O, tingnan nyo dito na banda, hindi naman siya makulimlim, pero ito, sobrang itim. Ayan. Yung mga bedsheets na iba ay dry na yan. Kukuhanin ko na yan maya-maya. Pero paarawan ko muna. O, tingnan nyo yung likod ko. Diba? At saka malamig yung hangin. Na alam nyo yung parang yung ulan talaga nandyan. Kumukulog, guys. So, ayan. Hindi pala advisable talaga nalagyan ko siya lagi ng tubig. Medyo matagal-tagal nga hindi ko na siya nalagyan. Kasi napanood ko siya sa YouTube na siya mismo nagsusupply siya ng sarili niya ng tubig. Kaya hanggat basa pa daw yung kanyang soil or yung lupa, huwag lagyan ng tubig. Kaya tinigilan ko at from time to time, sinicheck ko kung basa pa yung lupa niya. Ito lang yung mga punda, ilagay ko dito. Rest, yung iba, bukas na. Alam niyo, gusto ko itong binigay ng bilas ko sa akin. Hindi ako nakakita sa Nepal ng ganito. Sabi niya, pag naglaba ka, lagay mo lang. Ang bango. Ang bango, sobra. Wala yan dito, guys. Parang, ewan ko, magtingin nga ako sa next. Gusto ko yan. Kesa sa Downy. So, yan yung nilalagay ko. Alam niyo, minsan yung hangin, may tingnan yung tunog ng hangin. Narinig niyo hangin yan, guys. Nakakatakot yung tunog ng hangin. Ganyan yan. May season talaga dito na ganito. Yung akala mo grabe yung hangin. Nakakatakot yung tunog ng hangin. Hindi ko alam ba na may ganyan talaga na times na sobrang lakas ang tunog niya, guys. Minsan malakas yan, guys. Hala, guys, parang umuulan na nga, guys. Kuhanin ko muna itong mga bedsheets kasi dry na ito kanina ko pa ito sinampay. Yan, narinig mo, guys. Uy! Oh, katulad niyan, umaraw na naman. Maglalaba na lang ako konti. Dagdagan ko na lang yung mga punda. Alam niyo ba, yung amoy, imbes na fresh air, amoy, yung kapitbahay namin, may sila, guys, ang dami nilang baka, diba? Kung maalala niyo yung mga vlogs ako, na dyan nila pinapainitan yung mga baka nila before. Kaya yung hangin, ang baho. Ngayon, yan, kahit nandoon yan sa loob ng bahay nila, ang mga baka nila, or hindi ko alam saan nila nilalagay yung mga baka nila. Ang lakas ng amoy, guys. Sumasabay talaga sa hangin. Umulan na nga siya, so ganyan na yung nangyari, oh. Ayan yung mga pending. Diyan ko na lang muna sila pinagsasampay at yan na ang tuyo na. At mga blankets. Minomonitor ko kasi sobrang dumilim na naman. At ayan. Malakas yung kulog. Nag-apoy na sila dyan. Mabuti nga pantanggal lamok. Ayan. Yan, guys, kasi sobrang kulog at yung kaulapan namin ay umitim. Ay, lakas na ulan.
So, ayun guys, maglalagay na ako ng bedsheets ni Johan. And dito na si Deepak. Kanina pa yan siya dumating. Ano siguro? 3:30. Ngayon lang kasi medyo malakas ang ulan. Maglagay muna ako ng mga bedsheets ni Johan. Ayan, at least nadiligan yung mga laman. Okay guys, umulan oh. Ayan. Tingnan yung kitchen nila ni Didi oh. Kasi maaga pa. Umulan guys. The next day. Guys, tingnan nyo guys ang aming sitwasyon. Aalis kami dahil pupunta kami guys sa loan ni Buwa. Hindi namin alam kung saan si Buwa. Namasiday kung nasaan si Buwa guys. Chinik din ni Tipa kung nandoon siya sa kwarto. Nakalock yung kwarto niya. Pupunta kami kung saan malapit yung school ni Deepak. Nung high school siya ba. Doon banda kami naman dadayo. Kasi doon si Deepak nuro ng kanyang matalik na kaibigan na army na nag-work sa opisina ng army. So, pupunta tayo doon. And first time namin pumunta doon. Siya, nakalak na doon sa bahay. Sabi ni Deepak, siya ba yung nakaupo? Tingnan nyo guys. Yan yung nakaupo na matanda oh. Eh, hindi man yan siya. Sana kaya siya Okay guys, sinundo ni Deepak si Buwa doon. Tingnan nyo, ito yung ating forma for today. Antayin ko lang si Deepak dito guys. Ayan, yan. Sinundo niya si Buwa. Antayin ko lang si Deepak. Antay lang tayo. Magbabas kami. So first time kong pumunta sa ganong office nila. Sa army yun guys. Na opisina, so hindi tayo makapag-vlog doon kasi syempre stricto yan sila. And first time namin pumunta doon. Doon na naman kami mapapadpad for today. Diyan na silang dalawa, oh. He was inside. Oh my God. Oh, sabi niya nilock daw siya ni Deepak na sa loob pala ng bahay. Ito din ang isa eh. Sabi ko, hindi mo man chinik. Sabi niya, chinik ko doon. Nakalak daw yung kwarto. Baka nagbibihis o di ba? So, antay lang kami ng bus dito. Ay, yung bus. Puno na naman, guys. Sandali. Oh my gulay. Puno na naman yung bus. Tara. Tara. Ay, nice, good news. Oh my God. Okay guys, sa wakas nakaupo na ako and si Buwa na sa likod namin. Si Deepak kaya katayo. Buti nakaupo ako dito. Actually, itong seats na to para sa mga senior ito guys. Kaya kapag may mga senior na umaakyat, aalis tayo sa upuan na ito. Pero di bali malapit din tayong bumaba dahil lilipat kami ng bus. Okay guys, nakababa na kami. Boari man niya, huwag confused. Si Deepak, tatawid kami. Tapos kung si Buwa. Buwa, there in the middle. Wait. Buti na lang may enforcer dito. Guys. Traffic enforcer. Hintay lang tayo.
naming tatawid. Tara, tawid tayo. Thank you. Natatawa ako talaga. Ito guys, yung hospital nila. Oh, dyan namin dinadala si Yuan. Yung Nepal Eye Hospital. Pero okay na yun, nakapagpa-check up tayo guys. Kasi wala kaming time pumunta dito. And medyo malayo to sa area namin. Ang importante, nakapagpa-check up na tayo. Hala, may mga saba sila sa saging. Papa, wait. Hala guys, bibili ako ng saba ng saging. Ang dami, babe. Can you buy for me? Very expensive. Wait, I will buy sandali guys. Babalik lang kami kasi pupunta pa naman kami doon sa opisina kung saan sa loan ni Buwa, sa loan sa kanyang tawag nito guys, pension. Tapos titingnan namin kung magkano bigay. Ang mahal guys, 300 rupees, pero saba talaga yun kasi bilog siya. Ayun guys, bibili tayo doon. At ayan, makita ko yung saba. Okay guys, nandito na kami, nag-aantay lang kami ng turn ni Buwa. Ayan. Okay guys, daan tayo sa school ni Deepak nung high school pa siya. Ito yun guys, oh. This one, Bi, oh. Ay, hindi pala ito, iba pala. Sandali guys, naglalakad na kami. Kasi bibili pa kami ng saba. Gusto niya na ipakita yung eskwelahan niya. Sabi ni Buwa, sana tayo. Sandali guys, tingnan natin yung school ni Deepak. Lakad pa tayo. Lumiko kasi kami. Hindi ko rin alam tong lugar na to. Sabi ni Deepak, oh, you want to see my school? Very, very proud. So bali guys, ang nangyari sa lakad namin, matatawa kayo. Si Buwa may national ID yan. Yung sa amin, hindi pa namin nakuha. Ngayon, binalik sa kanya yung papel niya kasi handwriting yun. Yung record niya. Ngayon, binalik sa kanya, kailangan ng national ID. Hindi sila nagkaintindihan. Aalis na sana kami. Narinig ko. Sabi ko, may national ID yan siya. Ngayon, parang nagigets niya siguro ba? Huli na. Ah, ito pala yung school ni Deepak nung high school siya. This one? Yan pala guys yung school ni Deepak. Okay. High school? Yeah. So ito pala yung school niya guys. Yan. So what do you feel your anong tawag niya to? Your ano ang tawag doon? Wala na, nakalimutan ko na guys. Tara, balik na tayo. So yan yung school niyo, nung high school. I forgot. Ano ang tawag? Nostalgia, what? No, the other one they called, I forgot. Alumni. Hindi. Ano? From here you can check. Enough now. Oh. Pakita niya yung school niya. Hindi. Pasok tayo. Kambal yan. O kanina nakasalubong namin yan. May temple. Kanat. Totally changed na daw. Yung classroom niya daw. Ano nga tawag dun guys? Very big school. This is what Ayos Arpit also? They enrolled? Yung anak ni sa auntie guys, si Ayos at saka si Arpit, nag-try din yan. Nag-try din dyan, pero parang mabilis lang sila, inilipat sila agad. Gawa nga na nahirapan sila guys, pati sa pag-uwi nila. Anong alma mater? Your alma mater. We call. Diba? Alma mater ni Deepak. So, ayun guys, bibili na ako ng saba. My husband will buy me saba. Guys, ang mahal. Sabi ni Deepak, sobrang mahal. Alam nyo ba, yung saba, 300 rupees. Pero check ko, baka bili lang ako, hindi ganun, kasi baka hindi siya matamis. Pero saba talaga guys, iba kasi yung pagkabilog niya. Kisa sa nabibili namin noon na parang matulis. Pag inilaga ko na siya, mapait ko na. Dito si Rachana Boy ni guys. So, yung daughter-in-law niya, no? Buhari ni Auntie na may kalabaw. Kasi nandito na. Ito na, nakabili na kami, oh.
Ayan na yung mga saba nila dito. Medyo mahal lang. Teka lang guys, nandito siya kasi natid yata yung anak niya. Kichar ka ba? Kichar? Office? Rishab, school ko. स्कूल गएको छ Oh, ito guys yung mga saba nila. Oh, mahal lang. Oh, tingnan niyo. Dami nilang saba. Next time, bye. Next time, Aoni, give me discount. This one, I want next time to come here, give me good price. I get more. Okay, thank you. Tara na guys, nandiyan na oh. Mag-antay kami bus. Kasi dito na yan sa Kathmandu. Maingay. Tara yan na. Okay guys, so unexpected. Invite tayo ni Rochana Bohini. Buhari ito guys na anong sabi ko sa inyo na nasa Kathmandu na sila kasi nalipat na siya dito. Nag-work siya. And yung anak ni auntie na may kalabaw na army dito rin naka-assign. So uwi na sana kami. Katapos namin bili ng saba. Ay, masaya ako guys. Tapos sabi niya, punta muna kayo sa sa kwarto namin. Gusto niya ipakita yung kwarto niya. Tapos kumain na ba kayo? Sabi niya. Sabi namin, oo, nakakain na kami kasi kumain kami bago umalis. So punta tayo, nagka-content tuloy ako. Punta tayo sa bahay nila kasi ni-invite niya kami. Tapos sabi niya, mag-inom muna kayo ng tea doon. Sige, punta tayo. Mabait din naman ito guys. Napakabuti yan sa amin. Taga Kathmandu talaga yan siya. So ayun, punta tayo sa kanila. O diba, may saba na tayo. Sabi ko sana nagbibenta. Sa next time, pag bumalik ako dito, bigyan mo ako ng magandang presyo. Kukuha ako ng marami. Tsaka sabi ko, magdala ka nung green na kulay. Sabi ko, yung hindi pa luto. Sabi ni Deepak ko, be, ano na naman dyan ang mga pinagsasabi mo? Takot si Deepak, mamili ako ng maraming saba. So dito yung area nila, oh. Nagre-rent sila ata ng isang kwarto. Yung area nila parang maganda din kasi parang nasa talaga sila. Pinaka-capital talaga ba? Capital ba? Kathmandu rin pero accessible din yung area nila. Malapit sila sa Eye Care Hospital. Dito pala sila nagre-rent.